Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ako sa pangalang Denden, 28 anyos, taga Dasmariñas, Cavite. Dr. Love, sumulat po ako para ilapit sa inyo ang nangyayari sa pamilya ko. Naapektuhan na po kasi ako ng sobra. Wala naman po akong makausap dahil nga po halos lahat sila sa pamilya involved sa problema. Kamamatay lamang po ng aming lola at kadalasan po ito ang mga pagkakataon na nagkikita-kita ang mga magkakamag-anak, nabubuo at nagkakaroon ng pagkakataon na magkasama-sama sila. Pero sa pamilya namin, kabaligtaran po ang nangyari. Simula po kasi nawala ang aking lola, nagkawatak-watak na po ang mga tiyuhin at tiyahin ko. Noong una'y nagkagulo hanggang sa talagang naghahati-hati na sa grupo dahil nagkampihan na po ang iba. Nung nawala na ho ang lola, may iniwang pamana sa amin sa 6 na anak niya. Lahat naman po sila meron na kanya-kanyang lupa. Kaya nga lamang po, base po sa pagkakaintindi ko sa nanay ko, hindi po ata pantay-pantay ang sukat ng mga ipinamahagi. Ang sa iba po ay mas malaki at nakalalamang. Dahil po dito, nag-aaway-away na po ang lahat ng pamilya namin. Ang hindi ko po maintindihan, pati kaming magpipinsan na sobrang magkakalapit ay nadamay na rin po. Hindi po ako palabarkada, Dr. Love. Ang mga pinsan ko lamang po talaga ang aking mga kasama. Pero simula po na nangyari ang hatian, wala na po akong makausap. Hindi na nga rin po nagre-reply ang mga pinsan ko sa aming group chat sa social media. Naisip ko po, siguro kaya wala na silang paramdam dahil magkatulad siguro ang sinabi ng nanay nila sa kanila sa sinabi ng nanay ko sa akin. Ang sabi po ng nanay ko sa akin, wag na raw po akong makasama-sama sa mga pinsan ko. Malamang daw kasi ay mana yun sa kanilang magulang, naghahaman at tuso. Galit na galit pa nga po ang nanay ko nang sinabi niya ito sa akin. Ngayon po, Dr. Love, hindi ko maintindihan. Lahat naman po kami medyo okay naman sa buhay. Ang ibig ko pong sabihin, may mga trabaho, nakapagtapos. Pero bakit kung mag-agawan po ang magkakapatid? Para bang napakatindi ng hirap na dinadanas namin. Parang pati pagiging pamilya ay kanila pong binabaliwala na dahilan lamang sa pamana. Ang pinaka nasaktan po ako sa tito ko na sobrang close sa amin. Wala po kasi akong tatay, kaya ang isang kapatid na lalaki ni nanay ang siyang itinuring kong tatay. Pero simula nang nangyari ang issue sa lupa ng pamilya, itinataboy niya na po ako tuwing pupunta ako sa kanila. May isang araw nga po na lumapit ako sa kanya dahil gusto ko po sanang isumbong yung isang tambay sa amin na binastos ako. Pero paglapit ko po lamang, pinaalis na po niya ako. Pero sinabi ko pa rin po ang sadya ko, kaya ako dumaan. Pero ang sagot niya po sa akin, ano raw po ang gagawin niya? Bakit hindi raw po ako sa nanay ko na anak ng Satanas magsumbong? Naiyak po ako matapos noon at nasa isip ko po hanggang kailan ko po kaya ganito makikita ang angka namin. Ano po kaya ang solusyon? Hindi ko po talaga maintindihan bakit ganoon na lamang ang naging galit nila sa isa't isa. Dr. Love, nalulungkot po ako. Madadaan ko rin po ba sa dasal ang mga ganitong bagay? Mapatawad pa kaya ng Diyos ang pamilya ko na parabang mga hayok sa mga bagay na hindi naman po nila
maisasama sa hukay. Broken family na nga po ako nagmula. Ganito pa nangyari sa amin. Sobrang dinamdam ko po ito, Dr. Lab. I need your advice kung anong pwede kong maitulong o gawin para kahit papaano'y matahi ko ang aming pamilya. Maraming salamat. Gumagalang, Denden. Maraming salamat, Denden, sa pagtitiwala mo sa ating programa. Ito ang isa sa mga dahilan, Denden, ng pagkakawatak-watak ng pamilya. At hindi lamang ang pamilya nyo. Maraming pamilya dito sa atin kahit sa ibang bansa ang nagkakawatak-watak dahilan sa greed. Ano yung greed? Kasakiman. Kasakiman sa mana. Minsan, kapag kami magkakapatid nagkikita-kita, kami pong magkakapatid 8. 3 na ang nawawala, kaya 5 na lamang po kaming nalalabi. At kapag kami nagkukwentuhan, nasasabi ko nga po, mabuti na lamang po at ang aking mga magulang ay mga hamak, aba at hampas lupang manggagawa ng Panginoon. Wala silang malaking ari-arian na ipinamana sa amin. Yung pinamana ng nanay ko sa amin, eksaktong-sakto lamang po sa aming 8 magkakapatid. Yung ibang mga lupain ng lola ko at saka ng lolo ko, noong mga panahon yun, nahihiram pa po ang titulo. Maraming lupain ng aking mga lolo at lola na nahiram ang titulo at ng mga kamag-anak at naisanla para pang tuition ng kanilang mga anak na nag-aaral, hindi na ho nabalik yung mga titulo ng lupa na yon. So, natira sa amin, yun na lamang pong konti na pinaghati-hati naming 8 magkakapatid. Ang sabi ko nga, kapag kami nagkikita, mabuti na lang at walang malaking ari-arian ang aming mga magulang. Otherwise, baka ito pa ang maging dahilan ng aming pag-aaway. Ang nangyari siguro, Denden, naghati-hati ang magkakapatid, ang iyong mga tiyuhin, ang iyong mga tiyahin, ang iyong ina. Naghati-hati sila nang sila na lamang ang nagdesisyon. Mas magiging maganda sana at magiging fair kahit tanang mo sa mga abogado kung ito ay dadaan sa extrajudicial proceedings. Ibig sabihin, pababayaan natin ang korte ang maghati-hati ng mga ari-arian na paghahatian ng magkakapatid. Kapag ang korte ang naghati-hati niyan, patas ang lahat. Hindi po pwedeng may lumamang. Kung tayo-tayo lamang, dapat sana'y nagkasundo na lamang ang magkakapatid. At kapag ang magkakapatid ang nag-away-away at nagkawatak-watak dahilan sa mga bagay na hindi naman madadala sa kanilang huling hantungan, mahabang panahon bago po muling magkabalikan at muling mag-init ang pagmamahal ng isa't isa. Dahilan sa mga mana-manang yan, lalamig ang nagbabagang puso ng magkakapatid at maaaring magtakwil ng ibang mga kapatid dahilan sa hindi nila nakuha ang gusto nilang parte na dapat ay sa kanila. Anong gagawin ko, Brother June? Ito, Denden, ay kaso ng magkakapatid. Nakalulungkot na ang mga magpipinsan ay nag-aaway-away din dahilan dito at ito'y dahilan din sa kagagawan ng mga magulang sa inyong mga tiyuhin at tiyahin.
Sana'y hindi na idinamay ang mga magpipinsan. At sana ang mga magpipinsan ay naging malawak ang kaisipan upang unawain ang tunay na sitwasyon na dapat sana ay hindi nagkawatak-watak ang magpipinsang ito dahilan lamang sa mga lote na pinamana ng kanilang mga ninuno. Dito natin makikita ang kakulangan ng values ng mga magulang kapag ang pinag-aagawan na ay mga makalupang kayamanan. Kung ako ang tatanungin mo, Denden, makarinig ka man ng hindi maganda o hindi ka man tratuhin ng maganda ng iyong mga pinsan, ang sa akin sa iyo ay huwag mong idamay ang inyong relasyon. Maaaring ang mga pinsan mo ay magalit sa iyo ng walang katuturan, pero ipakita mo sa kanilang hindi ka nagbabago at nananatili kang nagmamahal at nagpapahalaga sa inyong relasyon. Ang lahat ng yan ay magwawakas. Ang lahat ng yan ay matatapos din. Nakalulungkot nga lamang na minsan natatapos ang mga problemang ito kung kailan namamatay ang magkakapatid at ang iniiwan ay ang problema at ang pagkakawatak-watak ng mga magpipinsan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.